Good afternoon, Yusek. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial. Yung nag-rely siya kay Colonel Lachica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon. And all the information, according to Lachica, ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate Lachica's role in the implementation of confidential funds? Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part pero pinapaubaya na nila sa ombudsman itong kay Lachica. Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again, yung kay Acosta, sinabi niya, sabi niya po, nag-rely lang paulit-ulit, paulit-ulit na nag-rely kay Colonel Lachica. Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling tanong, doon pa rin at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naiintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel Lachica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito, sa ganito pa lang na halaga, ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti
at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal.